The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The liturgy on the feast of Nuestro Señor Nazareno is only us. Tayo lang ang mayroon yan. Ano po? Yan ay natatanging atin. Kaya kung kayo po ay mayroong liturgy of the hours, wala yan sa liturgy of the hours. Ano po? Tanging atin lang yan. Here in Greenbelt, we will celebrate our fiesta on the third Sunday of January, the feast of Santo Niño. January 9 is the feast of the Nazareno. It's good to remind us of what? That the baby born in the manger later on will be the same person who will be hung on the cross. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang selebrasyon na ito upang ipaalala sa atin ng ating mga pagkatao ay nilikha dahil sa may pansariling kadahilanan. Hindi ka nagdidiwang, you don't celebrate the birth without knowing the end, without knowing the purpose. If the niño will end up as a niño, not serving the purpose that at the end, through him, we will be saved, then it is irrelevant to celebrate the birth. Walang saysay. Walang saysay ang Pasko ng kapanganakan kung walang Pasko ng muling pagkabuhay. Mahalaga po yun. Walang saysay ang Pasko ng kapanganakan, Christmas, pag walang Pasko ng muling pagkabuhay, Easter. Because the birth of Christ, the purpose, is that we will be saved. What is the first reading trying to tell us? They were disgusted with the food. Hindi sinasabing wala silang makain. Sawa na lang sila. Di po ba, ano? At yan ang pangkaraniwan nating ugali. Hindi yung wala kang makain. Nagrereklamo ka lang sa kinakain mo. Hindi yung wala kang masakyan. Hindi mo lang type yung nasakyan mo. Di po ba, ano? Ano yung mga bagay na hindi natin pinagpapasalamat? Di ba? Palagi ko itong ginagamit. Alin? I'm sure nasira na ang tiyan ninyo. Nasiraan na kayo ng tiyan. Di po ba? Ano? Walang mayaman sa sirang tiyan. Di ba? At walang mahalaga sa isang taong siraan tiyan maliban ang makakita ng CR. Di po ba? Ano? Siraan tiyan mo. Nandiyan ka sa kalsada. Wala kang makita, nagmamadali kang umuwi. Pag sira ang tiyan mo, hindi ka namimili ng sasakyan.
Pero pag maayos ka, pag pangit ang itsura ng taxi, wag yan, luma. Gusto mo bago. Pero pag sira ang tiyan mo, sigurado ako. Basta tumatakbo, pwede. Hindi po ba, ano? Kung ikaw ay mag-jeep, lahat ng jeep sasakyan mo. Ano po? At kahit naman maluwag o sikip, ang upo mo, isang pisngi lang ng pit mo. Di po ba, ano? Isang pisngi lang. Hindi mo may upong maayos. Ha? At ang lahat ng lakas mo wala sa upuan. Nasaan? Nando sa hawakan. Di ba, ano? At tuwing tumataltal ang jeep, napapadasal ka. Diyos ko, Diyos ko. Di po ba, ano? At pag tumitigil ang jeep, kanto-kanto dahil walang laman, ano sabihin mo, bayaran ko na, tuloy-tuloy mo lang, mama, tuloy mo lang. Di po ba, ano? Bakit? Siraan tiyan mo eh. Siraan tiyan mo. At pagdating mo sa bahay, walang mahalagang Herodes na pwedeng humarang sa'yo. Di po ba, ano? Kahit sinong bumati sa'yo, di mo papansinin. Wala. CR lang ang laman. Ha? Yung aso mo na sumasalubong, tuwan-tuwa ka dati, ngayon pag siraan tiyan mo, alis dyan. Sipain kita eh. Di po ba, ano? At pagpasok mo sa kwarto, sasabihin ng nanay mo, anak, ang aga mo. Hindi mo papansinin. Di ba? Tuloy-tuloy ka sa CR. Nung hinawakan mo ng ganyan ang nakalak, yun na malungkot. Di po ba, no? Malungkot. Bakit? May tao sa loob. Ano po? Kumakanta-kanta. Di po ba, no? Bilisan mo. Bakit? Hawak mo yung pantalon mo. Bukas na. Di po ba? Ha? At paglabas, hindi ka niya naintindihan. Wala. Tabi dyan. Pag upo mo at nailabas mo, anong una mong sasabihin? Kita nyo na, naalala nyo ang Diyos, di po ba? Ano? Ha? Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, I was talking to a rich man, literally rich. And I asked him the question, if you don't have money, what do you have? If you don't have money, what do you have? And there was a long pause. And he was humble enough to say, I have nothing. If you don't have your job, what do you have? Your position, what do you have? And many of you would say, you have nothing. It's good to understand, brothers and sisters, that the very thing we complain in life are gifts that we have failed to appreciate. Are gifts we failed to appreciate. That's why the second reading reminds us of this God who humbled Himself. Iniwan niya ang langit para sa iyo at sa akin. Meron siya lahat. Iniwan niya. For you to understand how blessed you are. The very thing you complain, my dear friends and my brothers and sisters, are the very things other people are wishing they have. Can you imagine that? The very things you complain are the very things people are wishing they have. Why we complain? Because we simply failed to appreciate. Salvation is not a gift. Bakit ba sila nagkakagulo sa translasyon? Ang tanong sa akin ng isa, bakit sila nagkakagulo? Ang simpleng sagot ay, because they have realized that they have nothing except Christ. They have nothing except Christ. Don't wait for the moment that you will be stripped of what you have to understand what you have. Huwag niyong antayin na alisin ang lahat ng meron kayo para niyo ma-realize na kayo pala ay walang-wala.
we celebrate this feast, remembering that in spite of our nothingness, we are loved by God. And hopefully, this celebration will move us in gratitude. Looking at your life, looking at the things you complain. Sabi nga ng isang bata, madaling magreklamo na masakit ang paa. Pero pinagpapasalamat mo na mayroon kang paa. Bakit? Nakakakita siya ng mga batang walang paa. Di po ba, no? Kaya pag may nagreklamo sa iyo, ang sakit ng ulo ko. Ang sagot doon ay, salamat, may ulo ka. Hindi po ba, ano? The very thing you complain, my brothers and sisters, most of the time are the very things you have failed to appreciate. Amen. Again, my dear brothers and sisters, it's good to examine what we are complaining about. And sometimes we complain because we simply fail to appreciate. You might understand this, that the things you are complaining are the very things people are hoping to have. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.